Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Welcome everyone to your paboritong Tres Super Marios RRM. Thank you so much sa lahat ng mga sumuporta sa atin. Oh, Mark, kamusta ka naman dyan, Sir Mark? Attorney Mark Gamboa, happy birthday boy. Kamusta naman Thank you, dyan? thank you. Kamusta bro? Maraming Birthday salamat sa ba? lahat ng bumate sa aking Oo, kaarawan. Happy, happy birthday! Sir Ronald, Thank you. Thank next you, year sama Sen. ka. At of course, Thank you, kasama Sen natin. Llamas. Thank you. Oo, kasama natin ang crush ng bayan na si Edu Manzanas, 0.6%. Wala namang update sa 0.6. Umakyat na ba? Baka magka-level na kayo ng DDS, 3% na lang daw sila ngayon. Kamusta Sir Ronald for joining us, the biggest of big R's. Busy, busy. Oo, Daming daming mga ganap. meetings, Ayan. naka-guestings. Daming meow meow. Meow meow. Wow, speaking of meow meow, bago tayo magkibuloy, bago tayo magkasi. Talaga ito si Mark Gamboa, sabi niya pwede parang ano. Sige, wag na wala nang laglagan. Ito, pag-usapan muna natin itong Reyna ng Sablay. Ay, I'm sorry. Pag-usapan natin ng Sara Duterte. Sir Ronald, anong basa mo dun sa nangyayari? Nagme-meltdown na yata. Like, ano ba nangyayari? Napanood mo yung mga hearings niya? Kung Yeah, matawag ng partly, hearings. mahaba eh. Hindi mo naman mapanood yun ng in one sitting eh. Haba eh. Ilang oras yun, di ba Mark? Haba eh. Pero yung mga mga nakita mo, amazed ka eh. No? Alam mo na ito si Sarah ay madaling ma-unhinge. Pero hindi mo inasahan itong mga antics niya eh. Na, biro mo yung chairman pinapapalitan niya. Palitan, no? Ngayon lang, ngayon lang ako nakakita ng gano'n, no? Tapos Meow, meow, talagang meow, meow. talagang nag-wild siya, no? Talagang tinaob niya yung lamesa, no? Ah, anong tawag mo ron? Anong tawag mo sa ganung klase? Tapos nung simula ay Karen eh. nung simula parang medyo na-rattle yung mga kongresista, lalo na yung chairwoman, si Kimbo. Parang hindi nila alam kung ano gagawin eh. Lalo na yung kakaunting supporter ni Sara, medyo Si Gloria, no? sinuportahan siya. Si Gloria Macapagal Arroyo, si Ungab, si Congressman Alvarez, no? Medyo sinuportahan siya. Pero hindi na sustain eh. Eventually, ay patuloy na nag-unravel. At nung nakabalik na yung ilang mga kongresista, ay nilagay Kwan, siya sa tumating na kanyang yung lugar. kwan. Nilagay siya sa kanyang lugar. Na-lecturean siya ni Congressman Luistro. Eventually, isa Oo, na lang yung kaibigan niya. Hindi, isa na lang kaibigan niya. oo nga. Nakatay siya ni Kwan, ni Abante, ni Bishop, no? Parang bingi, napakabingi nitong ating Vice President, no? Na ganun siya. No, na medyo nabastos na rin siya. Nung una siya lang ang babastos eh. Nung una siya lang ang nababastos. Tapos si Gutierrez, na-lecturean din siya. No? Eventually ay nasa defensive na siya. At bumalik na siya doon sa kanyang dating mga postura na non sequitur, no? Anong ginagawa Tablay na ng isang joke. dito, ng isang convicted na kriminal, no? Parang yung ginawa niya kay Risa, tinatanong siya, binalik niya sa 2016. No? So for a lawyer, parang nag-non sequitur na naman ng paulit-ulit. No? Pero doon mo nakita, halimbawa sa mga comments, binabasa ko yung mga comments eh, sa lahat ng mga labas niya, 95-98% negative eh. Ibig sabihin, nag-fail siya na makakuha ng simpatsya. Nag-fail siya na nakakuha ng simpatsya. At eventually, yung kanyang mga kalaban ay was able to get the upper hand. At yung kanyang mga kakampi, unti-unti lang nawala. Isa Nakita Unti-unti na ng lang lang tao yung nawala. kaibigan. kapasidad niya eh. Hindi kasi siya Oo. nasubukan nung huling eleksyon eh. Hindi siya na-debate, hindi siya nakita ng tao yung capacity. Ako, ganito ko siya tinitignan na. Ang ganda ng strategy nila going in eh. Mag-isa lang siya laban sa maraming congressman. Meron siyang fixed na answer para wala siyang masabi na pwedeng mag-incriminate sa kanya. Tapos personal attack doon sa mga congressman na pwede niyang atakihin. Pinaka-obvious syempre yung makabayan, nakaaway niya talaga. Ang problema dito kay Sara, yun lang ang meron siya eh.
That's all she has in her tool bag. Yun lang ang sa arsenal niya. Napakalayo niya sa kanyang tatay. Si Digong magaling eh. Whether you like him or you hate him, si Digong magaling magpatawa, minsan bastos, minsan kumaga matalino, minsan nag-playing dumb. Ang daming range, ang daming niyang weapons to choose from. Si Sara isa lang ang mode of attack niya eh. Yun lang eh. Isa lang ang ano niya, atake lang ng personal, yun lang yung meron siya, parang butanghera lang yung style. So eventually, nakuha na ng mga congressman. Pero actually, mali din yung mga congressman, hindi nila napagandaan ng maayos. They should have expected from the start. Nakita nila sa Senate hearing na ganyan. Yung ginawa kay Riza. Ginawa kay Riza, dapat na-expect na nila na gano'n. Siguro, hindi din nila in-expect na baka umattend. Siguro, inisip nila baka mag-absent. O ano, pero dumating siya lang mag-isa. So, pero ang pangit dito, nakita nga nung tao yung kapasidad ni Sara, kung paano siya magsalita, kung paano siya walang kapasidad. Walang kulang sa substance o walang walang lalim yung kanyang ano. Tapos dapat nga sinimulan nila dun sa kay yung mga tanong ni Garin, ni Congresswoman Garin. Kasi si Congresswoman Garin, sinimulan niya, ano ba itong project na to, na tree planting? Ano ba itong kumbaga kasi from the start, sinumulan nila confidential funds kaagad. Yun yung pinagandaan ni Sara eh. Pero nung tinatanong na siya dun sa mga tree planting, yung mga kumbaga, maski yun, umiwas siya ng tanong, dapat naman talagang sinasagot yun at hindi tuloy yung nakita ng tao, di ba? Kung alam ba niya talaga yung mga proyekto niya. Ang problema, Mark, usually nagdadala kasi niyan yung chair. Narattle yung chair eh. Di ba? Narattle siya eh. Dahil lang a year ago, siya yung nagde-defend ng intelligence at saka confidential funds. That's my point, Ronald. You could see diba, you could see Ronald at saka Mark, diba, na walang respeto si Sara sa mga to. Wala siyang respeto sa mga makabayan. Pero wala rin siyang respeto kay Stella kasi sabi niya, di ba ikaw lang yung alalay namin dati nagdi-defense sa confidential fund. You can see walang authority walang respect si Sara. Puro kayo mga trapo. So you could see it's coming out Wala siyang respect. Ang tanong ko sa inyo, dapat bang mas naging kasi nagmukhang hinayaan ng ibang congressman na bastusin sila Should they have been harder on Sara? Kung takot sila, dapat iharap nila yung mga walang takot. Meron naman dyan Hindi, halimbawa, kung si Congressman Gonzales yung ginawa nilang chair, sa Mandaluyong, ayun, pwede yung sa Barubalan, no? Pwede yung sa street fighting, no? Ngayon sa ganyan. Si Stella hindi sanay no? Sabi nga niya, yan yung pinakamahirap na ginawa niya sa buong buhay niya. Inamin no? Manda siya ng 5 years. Hindi pwede sa Bardagulan di ba? Hindi pwede sa Bardagulan, no? Kahit papaano, sila Abante pwede. Dahil sanay yun sa ganyan Diba? Sanay si Kwan Yung iba kasi, yung iba medyo ninenervyos dahil baka mag-survive ito sa midterms at baka may chance pa itong manalo sa 2020. No? Kaya yung iba nag-stay away Yung iba nag-stay away. Dapat pinalam nila yung mga alam na lalaban talaga na hindi takot kahit maging presidente itong si Sara. Oo nga. Yun dapat plano ng ganun ka-pulido. Oo. Pero yun ang problema kung masyadong marami. Pero yun ang problema kung masyadong marami. No, hindi mo alam kung sino magko-call ng shots, hindi mo alam kung sino attack dog, sino yung titirahin yung ganito, etc. No? Zarzuela. Medyo Zarzuela ang nangyari. Medyo kala. But I just have a question. Mark, bakit pusit? Like, where is this pusit thing coming from? I heard different versions of bakit pusit ng pusit? Bakit octopus ng octopus? Hindi ko na Ay, hindi mo ba alam yun? Pag nako-corner daw kasi ang pusit, naglalabas ng tinta. Oo. Pero walang sagot. Para ma-distract yung mga pahabol, no? Parang ginagawa ni Harry Roque, yung tinatawag na tactics. Ang problema hindi ma-sustain ni Sara. Sabi nga ni Mark, yung tatay kayang i-sustain yan. No? Marami siyang pwedeng gamitin ng iba't ibang tactics. Sanay siya Si Sara kasi is a creation of the father. Sara is a creation of the brand. Hindi naman siya dumaan sa mga ganyan. Ronald, a poor copy of the father.
Oo, hindi siya dumaan sa ganyang klaseng bakbakan maliban dun sa nanuntok siya ng sheriff. Pero yung ganyang klaseng bardagulan, no, yung ganyang klaseng street fighting, hindi rin siya sanay Yeah. eh. Kaya nga sabi nga ni Mark, nung simula okay naman eh. Merong elements of a strategy. Ang Yeah. problema, hindi na kayang i-sustain. Nung medyo in-engage na siya, medyo nahirapan na. Oh. No? Halimbawa, nung tinanong siya dun sa West Philippine Sea, no? Nung nagsimula na siya magpaliwanag, 'di ba? Nasabi niya, hindi ko naman trabaho 'yan eh. Trabaho 'yan ng presidente, yung foreign policy. Bakit trabaho mo ba na depensahan si Kibuloy? Bakit si Kibuloy dinedepensahan mo? Tapos yung mga Coast Guard sa mangingisda, hindi mo madepensahan. Tapos pinaliwanag pa niya na ah, okay lang naman ako doon sa ating depensahan yung ating soberenya, yung ating maritime rights. Pero wag nating kalimutan yung shared interest. At wag nating kalimutan yung regional stability. Anong shared interest kung ini-invade ka? Anong shared interest kung sinasakop ka at hinaharas yung mga tao mo? Sablay talaga, sablay talaga, What sablay. shared interest? Anong regional stability kung ang nagkakreate ng regional instability ay yung 9 dash line? So, yun naipit na siya eh. Dahil yung kanyang answer ay medyo nakaprepare eh. Pag yung in-engage mo na, hirap na siya. Hanggang script lang Tulad dito siya. sa Ang COA. Sa actually COA. Mark was right. Spontaneity is what sets Digong apart Yes, from the daughter. yes. In the same way, I would say Marcos Sr. was also more spontaneous kay BBM. Di ba si BBM rin, mahina rin yan pag spontaneous. Magaling lang sa script. Oo, mas, Ito kahit mas script, prepared hindi naman. speeches yan eh. Oh, hanggang Oo. prepared Si speech lang BBM sila. and Sara, they are kumbaga hindi naman sila makakarating dyan without yung last name nila, yung sa the Marcos and Brat Duterte. nga daw, brat. Oo, nung mga tatay. Bra Si unity. BBM, hindi kanyang kayabang. Di ba? Mm. Kasi si Sarah, umaga, it's not of her own dahil nandyan siya, dahil sa tatay niya, dahil sa apelido niya. Pero ganyan pa kung umasta. Nung una, I thought magtatagumpay yung strategy nila eh. Na parang pagmukain na isa laban sa lahat, ganun-ganun. Pero nagulat ako, in the coming, yung sumunod na mga araw, ang mas nagte-trending, yung mga sagot niyang Shimenet. Nakita mo na yun sa Ronald. Yung Alam mo na yung bago na, Shimenot like how I na what I answer. say. Shimenot may agree Like with the what I content say. of my answer. Shimenot. But I'm answering. Nag-mean girls siya. Mean girls siya. Ito po rin. I answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. Mga ganyan na. Nagugulat ako kasi yun yung nag-trending. Kumbaga yung kulang sa substance, kulang sa depth nung kanyang Nakita nyo to? Harry Roque. Nakita nyo yan? Yung kay Harry Roque. May nagsabi, parang, wait lang, yun ba yung troops niya? Parang siya yung boss ng mga Richard, what will happen next ba? May second hearing, di ba? Yeah, my point is, di ba Ronald, this is just Pero rare yan Ngayon lang ko impeachment nakakita momentum. ng budget ng Vice President na na-defer. Paano At kahit ayaw yung niya mga i-defend. opposition na Vice President, Binay, yan si si Erap, no? si Lenny Robredo, hindi na de-defer ang mga budget niya. Ito tanong ko sa inyo. Dapat ba zero budget or bawasan na lang yung budget? Tingin ko babawasan. Hindi yan isisiro. Paano may mga staff siya eh. Hindi yan isisiro. Tsaka magmumukha siyang martir pag siniro. Pag siniro, no? Pag yung binawas mo yung mga duplication. Lenny level, mga 700. Pag binawas mo yung mga duplication, defensive siya. No? Defensive siya at saka puntos yun laban sa kanya. Pag inubos mo yung budget, parang kawawa naman yung mga staff. Kawawa naman yung mga empleyado. Yun yung mangyayari. No? Kaya tingin ko, pwedeng bawasan yan. Pero Ronald. Or i-realign yung, kunyari, yung para sa libreng sakay, ibigay na lang sa DOTR. Or ganun kaya pwedeng gawin? Realign nga. Realign. Yes. Ganun ang pwedeng gawin. Or, para hindi na masabing nawala yung project. Hindi na lang nahawak. Or ang sinasabi kasi nila,
ay ginagawa na eh. Ibig sabihin, duplication lang yan eh. So, hindi ibig sabihin na hindi ginagawa at gagawin niya. Ginagawa na eh. No? So, pwede siyang realignment, pwede siyang ilipat sa ibang mga kwan talaga, ibang mga proyekto. Pero No? kaya di ba ang argument niya ngayon is tinitira niya si Lenny na bakit si Lenny hindi humingi ng sapat? Kasi ang sinasabi ng tao ngayon, Lenny was able to operate at a budget of what, 700, 800 million? Max, di ba? And she was very effective. So ngayon ang argument na, no, 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 masyadong konti yan. Ewan ko na kay Lenny na bakit ganun kaliit. But speaking of Lenny, Ronald, nagpakita siya sa Senate. What's the context of that? Mark, nakita mo yun, yung mga pictures niya? What's going on there? Ano bang alam mo, Ronald, yung Lenny show at the Senate? Alin doon? Alin show? Lenny was at the Kasi Senate. Nakita mo, Mark? Hindi ko nakita. Yeah, May picture nagpakita siya. siya. Oh, may pictures na Riza. Tapos yung pinakasumikat na picture, yung sa harap si Imelda Marcos, sorry. Si Amy. Well, Amy Marcos sa harap na blurred, tapos si Lenny sa likod. So ginawang meme na naman yan. Alam mo, you can think of all the things na Baka Tiwala dinalaw lang niya si Risa. versus Baka dinalaw lang niya si Risa. Yeah, may picture sila ni Risa. But some Baka people were dinalaw saying, lang niya, kaya siya nandun. what she's trying to do. Yeah, and she went there without any makeup or anything like that. So parang clearly, they want to make a point na, remind people na Lenny stands for clean governance, whatever, and all of that. So medyo nag-stand out. Ang ganda nung kinuha ng Philippine Star na angle. Now, to wrap up this Pero episode. kahit ano namang makeup mo kay Sarah, hindi naman magkabago eh. She may not put the makeup. She may not. Pero speaking of this, do you think napapunta na tayong na this performance would just feed the momentum for an impeachment? Or rather, actually, she's already shooting herself in the foot. Ikaw nga, buti nga sabi mo, Ronald, 95% yung negative. Ako, 99.9% negative. Like, halos kahit isa wala. Actually, siya na yung nagbanggit ng impeachment eh. Di ba binanggit na niya? Kasi binanggit natin. Daring them eh. Dinedare pa niya eh. Parang gano'n ang labas eh. Impeach nyo ako? Impeach nyo ako? Papahiyaan nyo ako dito? Parang gano'n yung labas eh. Gano'n nga yung eh. Hindi, sabi nga niya, kino-crucify siya eh. Wala nang rules dito, no? Kino-crucify siya, 'di ba? Kaya parang sinasabi niya sa dulo, paano nyo na, hindi mo na sasagutin yung mga tanong nyo. Either i-approve nyo o hindi. Ganun na yung kanyang asta, 'di ba? Pero medyo napahiya siya doon sa mga yung banat niya na bakit yung bakit yung Kongreso ay hinihingi sa isang constitutional body, inuutusan para mag-release ng report. 'Di ba? Yun yung isang line of argument niya eh. Ang sabi sa kanya, ginagawa talaga 'yan. No, ginagawa talaga 'yan. Ikalawa, alam talaga yung operation. Ikalawa, sabi niya, bakit pinag-uusapan yung mga nakaraang budget? Dapat yung 2025 lang. Tapos sinuportahan siya ni Gloria Macapagal Arroyo. Alam ng dating Speaker of the House, alam ng dating head ng appropriation, si Ungab, na ginagawa yon. Dahil kinokompara mo yung iba't ibang mga taon hanggang 3, 4, even 5 years. Tinitignan mo yung pattern. No? Na yan ba talaga ay dapat gawin, dapat isama sa budget? Yan ba ay mga lump sum? Yan ba ay mga duplication? Ginagawa yon lalo na sa Senado. Yan ang ginagawa ni Ping Lacson eh. Para ipakita yung pattern ng mga lump sum, binabalikan niya yung mga nakaraang taon. No? Kaya yung sinasabi niya na, bakit binabalikan yung 2022? Binabalikan naman talaga yun eh. Pag pinag-uusapan ng budget. So maraming mga non-sequitur, maraming mga ignorance na mga hiret, no, lalo na yung issue ng COA, yung very simple tanong ni Abante, ang tingin mo ba, right, Vice President, na yung role ng Congress para busisiin ang budget, no? Yun ang tanong sa kanya eh. Ay hindi niya masagot. Napakabingi naman ang Vice President. Eventually sinagot niya, no. Ang tanong ni Abante, bakit no? No? Anong sagot niya ulit? No ulit. so talaga nag-unravel, no? No, nag-unravel. No, kaya babaguhin ko na. Hindi na 95% negative, 98. Mas mababa lang ng 1% sa 99 mo. Hindi ko na sinasabi na troll farm yung 2%. But speaking of yung, sabi mo Ronald, kawawa naman yung staff niya. Pero
Kawawa ba talaga yung staff niya? I mean, like, yung PR, yung preparations, puro kapalpakan. Kaya sabi ko, kung yung amo mo ay hanggang tanod level lang, no offense sa mga barangay tanod, alam ko marami magaling na barangay tanod, di sana mag-level up yung mga alalay. Ito talagang sablay eh. Sablay Hindi eh. kasi lahat ng staff sa Vice President, dala lang niya na bago eh. May mga staff talaga yung Office of the Vice Carry President over. dati pa, no? May kwanyan, may opisina, may kuryente, 'di ba? Yun ganun ba, no? Hindi mo pwedeng i-zero. Right, yeah, exactly. Pero siguro pwede bawasan yung mga yung mga information, rewards. Ang laki ng pera sa rewards niyan. 10 million ba yung rewards niya? Kaya hindi niya masagot Mark tsaka Richard Kaya hindi niya masagot dahil yung report niya eksakto, walang butal. Yung 125 million in 11 days, eksakto. Even the rewards. Paano mo ipapaliwanag yun? Kaya may notice of disallowance. Diba? Kaya may notice of disallowance Dahil napaka-improbable nun na nagamit mo yung 125 million in 11 days na wala man lang butal. Hindi mo man lang nilagyan ng, may sobrang 10,000. May kulang na 6,000. Di man lang Eksakto nahiya na 10 pesos na pang tip na lang siguro. Eksakto Tapos yung iba mong pondo, underutilized. Tapos yung intelligence fund, eksaktong naubos. Paano mo kukuhanin yun? Paano mo dedepensahan yun? Kaya natahimik siya ron. Hindi lang siya sumagot. Right. Just correction. Hindi naman correction. So may mga nag-update sa akin na may Naga youth na nag-tour yata sa Senate at yun ang sinamaan ni Ma'am Lenny. Just to be clear na baka sasabihin nila binibigyan ng... Speaking of 1% na pro Sarah, may nag-comment dito. In fairness, Sarah is beautiful with or without makeup. Akala ko with or without age. If we talk about natural beauty, age ever politics, it's not about beauty contest, but concrete performance and actions, which completely missing. But anyway, on that note, I think this is a perfect transition. Siya, ang bait ko talaga sa followers natin. To Kibuloy, the man of the hour. Mukhang paubos na yung aircon sa underground. All right. I think that wraps up our episode on Shimenot, the Shimenot episode. / Pusit, Pusit episode. Pag-usapan naman natin si Kibuloy. Maraming salamat mga ka-RRMs. Boom, eto na. Welcome back to RRM, the ultimate source of information and Marites with the heart. Andito po yung mga Super Marios, Tres Marios, si Sir Ronald Llamas, si Attorney Mark Gamboa, and of course, yours truly, Meow Meow. DJ Meow Meow. Alright guys, eto na. Pahirapan na natin si Mark, Sir Ronald. Mark, as a neutral observer of Manila politics, Mark, anong latest dyan sa Manila? Ayun, a familiar name. Will possibly be joining Yorme's ticket. Okay? Ito, nagulat din ako. Hindi ko din out of nowhere din. Nagulat din ako na kasama na yung pangalan. The one and only. Tinanong ko yung sa iyan, Mark last time. Tinanong ko sa iyan Pero wala ka pang malita nun Narinig nyo ba yan? Tinanong ko sa iyan dati Dahil may lumabas na picture Silang dalawa. Ayun, si Miss Mocha Uson. Or possibly Congressman Mocha Uson. Kasi yung District 3, yan na lang ang kulang ni Yorme Isko na congressman. 'Di ba last week si Amado Bagatsing, District 5. Tapos kompleto na siya sa lahat ng district. District 3 na lang. Complete slate, no? Joel Chua. So mukhang itong si Mocha Uson na ang inaay kung may iba pang papasok, baka mag-slide down lang si Mocha to councilor. Pero yun ang tinitingnan ngayon, which is, ang sinasabi ko nga sa vlog ko, kasi nga, nandiyan na, si Mocha, parang, ang nangyari, si Mocha Uson at si Sunny Trillanes ay nasa isang partido lang. Crossover. Yun lang. Medyo... Baka mamaya, Mark, kaslate mo si Banat Bay, Baka mag-congressman din si Banat Bay, Party list yun pa. Si Banat Bay. Sinasabi ko din naman yun sa vlog ko. Ako, ito on a personal level to,
nung nalaman ko si Mocha ay kasama sa slate sa District 3. Kasi tatlo pa lang yung konsehal dyan ni Yorme, sila Cristagle, Tol Sarcal, Bong Alvarez. Sa akin, natuwa ako kasi medyo na-damage yung aking friendship kay Banat Bay. Dahil dun sa mga huling Mark! katagapan, dahil kay Lucky Buloy na yan, kinasuhan pa siya ni Trillanes. Ang daming. So, kahit medyo nahihiwala yung national sa lokal. At least sa lokal, pareho kami na sinusuportahan. At yun, malamang makikita kami makikita kami sa campaign trail. Pero yung sa party list, hindi ako sinasabi ko din, that makes the most sense para sa mga Duterte. Kasi marami pa rin naman sila, if they would consolidate yung kanilang mga boto, magpasok sila ng mga representatives na kaya silang ipagtanggol ng kumbaga matatapang. Kasi nasaan yung mga congressman nila ngayon, 'di ba? Ang bilis umikot. Pero kung napasok ka diyan dahil DDS ka, mas less likely na ikaw ay hindi babaliktad dahil lamang sa pressure o sa kung anumang rason. So it would make the most sense for the Dutertes na magpasok sa Kongreso through party list nung mga katulad ni Banat Bay na kayang makipagbardagulan. At yun ang expertise. Diba? Banat talaga. Banat. Mark, paano kung publicly ay i-endorse ng mga Duterte si Isko? Choice naman nila yun kung i-endorse nila. Ako naman, like I said, hiwalay yung national, hiwalay yung lokal. Kahit naman sa Maynila, marami din naman DPS. Diba? Kahit naman nun sa eleksyon, maraming nakuha si DBM sa Maynila kahit na nag-landslide yung partido ni Isko. So medyo hiwalay naman yung national sa lokal. So kahit na yung mga DDS sa Maynila, syempre welcome sila dun sa team ni Yorme. Kasi nahiwalay The same case dun kay Trillanes na araw-araw bumabanat sa mga Duterte. Hindi din ganun apekto yung yung national sa lokal Kahit yung iba Duterte yung gusto sa national, iba yung sa lokal kasi diretso sa barangay nila, diretso sa sikmura nila. So pero yun ang dahilan ni Egay, Mark, para humiwalay kay Trillanes. Dahil ang sabi niya, maraming digong sa Caloocan at dahil binabanatan ni Trillanes si Digong ay bumababa daw si Egay. No? Yun ang sabi niya, no? Na isa sa Nabasa ko dahilan. ng video niya nung isang araw, medyo in-address ko na din. Dalawa Siguro sabihin ko na din dito, dalawa yung lumalabas na storya syempre. Meron doon sa kampo nila Erice, meron doon sa kabilang kampo. So sa kampo nila Erice, din may soft text. sinasabi sila yung Ronald, mga kakulangan daw ni Trillanes o nakakahira kay Trillanes o syempre ako so far with all due respect kay Congressman Egay, hindi ko naman nakikita. Hindi ko naman nakikita pa. Pero mas madalas siya sa Caloocan. Pero yun ang sinasabi nila na may mga kakulangan si Trillanes o minsan kulang sa hindi ganun masyadong umiikot or mga iba't ibang ganun yung sinasabi. Sa kabilang kampo naman, ang sinasabi, kaya ayaw kay Trillanes kasi sumama na kay Malapitan. Yun naman ang dun sa kabilang side. Para fair lang tayo. Kumbaga ito yung sa side nila guys, sinasabi nga, yung kabilang side, kaya siya ayaw kay Trillanes kasi nagmalapitan sila. Ang problema, si Malapitan, meron nang ini-endorsong congresswoman, si Mitch Kahayon. So parang hirap naman nun, namamangka sa dalawang ilog, di ba? Kung bahala kayo dyan, mag-rumble kung sinong manalo, kakampi ko pa rin. Parang pero nangyayari yung zona libre. Nangyayari zona libre, di ba? Parang gano'n. Pero sa family picture, si Mitch Kahayon yung kasama. Yes. Para namang sumisiksik sa. So ako ang sinasabi ko na lang, ako ay bilang taga-aksyon demokratiko, tumutulong ako sa aksyon. Ako ay umaasa na sa dulo ay babalik si Congressman sa kampo ni Trillanes. Dahil siya naman talaga ang nag-invite kay Trillanes na tumakbo in the first place. At yung sa mga surveys na nakikita ko nung huli sa Caloocan, nagsimula si Trillanes, maliit lang kasi maliit lang talaga. Pero nagsisimula ng lumaki, actually nag times 3 mula nung huling survey a few months ago.
lamang pa rin yung malapitan pero humahabol. Kumbaga ang Lumalapit na ang malapit. Malapit. Oo. Papalapit na yung yung sa survey. So tingnan natin kung masusustain ni Trillanes. Hindi nakasama yung pag-alis ni Egay. The thing is ini-air natin yung both sides. Pero alam naman ng taga-Caloocan yung alam nila kung ano yung nangyari kasi narinig naman nila kung anong doon. May konsehal dati si Congressman Egay, si Konsehal Wewel, siya yung incumbent doon na kampi kay Egay, ay sumama na kay Trillanes. So, pag nag-iikot sila sa District 2, kasi anong mangyari ito, tumigil siya ng ikot sa District 2. Isang buwan ata o ilang linggo, hindi siya umiikot doon. Umiikot siya doon sa North Caloocan, puro doon yung ikot. So, sumama na sa kanya yung isang incumbent na konsehal na nakay Egay. So silang dalawa yung umiikot dito sa Caloocan. At ayun, narinig ko, syempre may mga narinig ako, yung mga malapitan is gearing up na para sa mabigatan na laban. So tingnan natin kung ano yung mga ibabato nila dito kay former Senator Trillanes. Ikaw, Ron, what's hindi your sila read? magkakabalikan ni Egay, nagkasunugan na ng tulay Ako naman ako naman pagdating naman sa politika pagdating naman sa politika hindi ako tingin ko deep inside si Congressman Egay gusto pa rin niyang makita na matanggal sa poder yung mga malapitan. Pwede niyang sabihin na hindi otherwise, pero syempre yun yung tumalo sa kanya nung huling eleksyon So anything is possible. Lalo na pag palapit na yung eleksyon, kung makalapit itong si Trillanes dun sa mga surveys, ibang usapan na yun. So yun naman ang ko. Mark, what are we looking at when you say nag-close, medyo lumalapit na yung race? Like, what are we looking at in general? I mean, if you average 30-60, 40-50, 20-80, I mean, what is the range? Ayun, pag mga ganun pag 45-55 o 50-50, ganun, kapag umabot sa ganun, kung masustain nga ni Trillanes yung gains nila. Papunta na dyan. Nasa kanila yun, kung kaya nilang i-sustain. Syempre, yung mga kalaban nila, malalaki din naman, mabibigat din naman, hindi din naman mapapatalo yan. Gagawa din sila ng efforts din. So, but Mark, I wanna ask you, kasi ikaw yung expert sa ganun. Like, are there things that, I remember kasi having conversation with him, he mentions Vico Soto. Obviously, wala siyang Itbulaga and all of those things. But are there things from the Vico Soto campaign that you think Trillanes is picking up that may help him? I mean, are there some, techniques or strategies there? I think yung kay Vico Soto, lalo na si Vico is galing aksyon kung nasaan ngayon si Trillanes, di ba? Yung mailagay lang sa mga tao na posibleng alisin yung mga dynasty. Kasi Eusebio nga ilang dekada diyan. Kasi ang problema kasi, merong worry yung mga tao na dynasty yan, hindi na kayang tanggalin yan. Masyadong malakas yan. Medyo fatalistic yung mga tao. Pag kinalaban ko yan ngayon, babalikan ako. So may ganong worry yung mga tao. Siguro yung kay Vico Soto, more than anything else, is to show na posible, na kaya, na kahit dynasty yan, kahit malakas yan, incumbent sila, kapag tamang kandidato, kapag tamang mensahe, tamang panahon, tamang timing, posible. Nasasabi na sa mga pag-ikot ni Trillanes, he mentions about Vico, the story of exactly. As an example sa tao na kaya na posible yung ganun. Pero Mark, kamusta naman si Vico himself? May mga sinasampan siya ng kaso, binabardagulan siya. What's going on that front? Ayun. So si Vico tuloy-tuloy pa rin, yung kalaban niya talagang ano ko pa sasabihin ng dito naman ako na Mark. Sige na, Mark. Di naman tayo babalik. Ang laki perang nilalabas. In fairness, puro ayuda dito, tulong doon, ikot doon. Kaso may mga lumalabas din na mga negative attacks na, may mga trolls na. Hindi ko alam kung sa kanila galing yun pero yun ang mukhang magiging marumi din yung laban sa Pasig. Of course, liamado pa rin si Vico, pa rin, pero yun nga talagang gagastos. Mukhang gagastos talaga yung kanyang kalaban. Kaya exciting din. Meron din ako sa Malabon.
Please go ahead. And Mark, Oo. this episode, ikaw yung hari ng episode na yan. Nakikita kami ni Ronald. Estudyante lang kami dito, Sa sir. Go Malabon, ahead. ko nung una, three-way race. So, two-way na lang. So, mukhang, hindi, three-way pa rin pala. Pero mukhang atras na si former Mayor Lenlen Oreta as mayor. So, siya ay tatakbo na lamang bilang congressman. Ang ilalaban niya, ito yung aking naririnig-rinig din, ay yung kanyang misis. So, three-way race pa rin, puro babae, si Mayor Jenny Sandoval, si Congresswoman J. Lacson Noel, tsaka si Mrs. Melissa Oreta, yung asawa ni Lenlen. O tapos sa congressman, ang maglalaban, si Lenlen, yung asawa ni Jane Noel, si Pem Noel, tapos si Vice Mayor Ninong de la Cruz. Tsaka si Ricky Sandoval, yung asawa ni Mayora. So, apat yung maglalaban para sa congressman sa Malabon. So, exciting din yan. Ang gulo din sa Malabon talaga. Tapos sa Sino yung Parañaque, De La may isa Cruz? pa ako. Pwede din ako. Napipick up sa Parañaque. Lang sa Ronald ko, ito din yung ano. Hindi, ito, kasi sa action sumama. So si Action, Demokratiko, di ba si Isko, tapos si Trillanes. So bumubuo ng sarili niyang blue wave dito sa Metro Manila. So ang lalaban sa Olivares, kasi babalik yung si Edwin Olivares. Ang isang lalaban sa kanya bilang mayor, under Action Demokratiko, si Kapitan Jun Saide ng Baclaran. Yung chairman ng Baclaran, lalabanan itong mga Olivares. Ang tanong na lang kung sino ang sasama dito kay Zaide, kasi merong nabubuong opposition din nga dyan sa Parañaque. Yun nandun nga, yung isa, yung asawa ni Eric. Yun. Ito narinig ko kanina, hindi ko alam kung gaano katotoo din. Kasi 'di ba dapat magbabaliktad sila ulit. Si Edwin sa mayor, si Eric sa congressman ulit, magpapalit lang sila. Pero maski congressman yata, hindi tatakbo si Eric. Parang naririnig ko yung anak yata ni Edwin ang tatakbong congressman. Saan ilalagay si Eric? So yun ang hindi kaya baka kaya nagagalit yung misis. Yung misis May yung away din lalaban kasi ng dyan may away din sa magkakapatid. ayun nga eh. Oh, may maaway diyan. Between Yun Olivares nga. and So, kasi ang nabubuong kabilang team, nag-uusap pa sila nung si Zaide kung kaya nilang magsama. Yung tatakbong Vice Mayor, si Benjo Bernabe, anak ni former Mayor June Bernabe. Tapos si Congressman Yam Suan, na kakalabanin naman si Congressman Tambunting. O yun. Tsaka yun, baka sa top ng ticket, yung asawa ni Mayor Eric. So yun ang hindi pa sure kung yun talaga yung magiging o kung magsasama sila nitong sila Zaide at yan, tingnan natin kung sa Parañaque mukhang din. May chance din na maging exciting yung laban. Lalo na kapag nagsama-sama itong mga opposition forces na to laban sa mga Olivares. Galing Mark, grabe. Masterclass yung ginawa mo. Like, wow. Bibigyan kita ng lakos na malaking sa Green Hills. Galing, bro. Nakita mo, shut up lang. I'm just listening and learning. Ikaw, Sir Ronald, what are you watching at the LGU level? Although alam ko, Sir Ronald, you don't just watch. Never ka innocent. Hindi, may touch. Hindi ka lang look. Well, nag-unfold pa rin itong sa Taguig. No? Nag-unfold pa rin itong sa Taguig. No? May mga nagme-mediate, pero for now, the lines are still drawn between the two Cayetanos. No? The wife and the brother. No? Kaya, bagaman may nagsusubok magayos. No? May nagsusubok magayos. Anong tingin yung chance na when you say magkaayos, ibig sabihin lang hindi tatakbo si Lino. Yun lang yung ibig sabihin no. Pag nagkaayos. Yes. Sa May mga sacrificial kumakausap lamb. na wag tumakbo, no? Dahil nga yung mga kapatid ay kakampi ng Lani. Di ba? Yun yung sinasabi. Pero for now, ang alam ko tuloy pa rin. Tuloy pa rin yung Coalition of the Willing. Pero siyempre dahil incumbent si Lani,
siya yung may hawak ng poder, siya may hawak ng resources, siya may hawak ng mga grasya. Kaya siya pa rin yung woman to beat. Oh, on that note, thank you very much. Nasabaw tayo dun. This has been one of our best watched, if not the best watched live episode so far. So great guys, amazing stuff, great stuff, huge developments. Galing talaga ni Mark. Mark talagang nakatamanga lang akong ganun. Like nakikinig lang ako. Dami mo marites na alam sa local politics. And just to be clear, this is the on the record version. Meron kami off the record conversation later on. Thank you so much, Mark Gamboa. Thank you so much, Shogun Ronald. Next week, God willing, balik naman tayo ulit sa studio with our guests and tuloy-tuloy ang conversation na ito. Thank you so much again for supporting us. Project Pilipinas/RRM. Nag-evolve na po yung Project Pilipinas. Tres Super Marios na tayo. And of course, please also continue to support us on Deep Dive, among others. Let's keep it at top 10 top podcasts in the country. Thank you so much, gentlemen. Have a fantastic night and talk to you soon. Mabuhay kayo. Happy birthday ulit, Mark. Happy birthday, sir. Thank you, thank you. Salamat. Ito na guys. Welcome back to Super Tres Super Marios. Super Marios na tayo ngayon sa sobrang daming developments. Kasama po natin si Attorney Mark Gamboa, aka anak ng Pogo, Pogo King ba ang tawag dyan? At saka of course, Shogun Edu Manzanas Toronaga. Thank you very much guys for joining us. Ito pag-usapan natin. So Mark, let's start with you. Ano yung latest dyan sa... Ikaw naman, napansin mo naman maganda yung isa. Nakalimutan ko si Alice Go. Kasi, di ba nung si Alice Go, maraming nabighani kasi ang cute-cute, tapos utal-utal pa. Pero ang cute, di ba? Si Alice Go, yung si Cassie Leong, hindi sila, kasi noon ko pa naririnig yung pangalan na Cassie Leong, di ba? Na iniisip ko naman baka parang administrator, may edad, o parang typical manager. Nung humarap sa kongreso, yari tayo. ang bata, ang ganda, magaling diretso mag-Tagalog. Nagulat. Parang no? Talagang Mark, anong tawag mo dyan, Mark? Girl next door? Oo, parang Blackpink na eh. Parang high school na inutusang pumunta sa Shoemart, tapos paglabas pogo head na. Oo. Tapos yung dating pa niya, di ka na Team Chloe Team Cassie ka na. Di ka na Team Chloe, Cassie ka na ngayon. Ay, narinig mo yung bagong love team? Patay tayo dyan. Dan, narinig mo yun? Ano yun? Cassie tsaka si Congressman Dan Fernandez. Oh my, grabe, na showbiz. Parang napapansin nila, kapag si Congressman Dan yung nagtatanong, doon sumasagot. Parang mas nakakaano pag tapos nagte-text pa sila. Meow. Alam niya yung number ni Congressman Dan Fernandez. Parang pagtinginan nila sa Congress, parang may spark eh. Parang si Dan naman, marami namang spark yan eh. Sir Ronald, alam mo yan. Si Ivana Spark. Sparkling boys. So, ano na mangyari ngayon? Nakalimutan na natin si Alice Go. Parang ayaw niya mag-testigo, di ba? Nagre-resist siya kanina sa hearings and all of that. Well, yan yung simula. Ayaw niya mag-testigo. Pero mukhang bibigay na eh. Ang problema, pag bumigay, baka madama yung isang paborito natin. No? Yung kamag-anak ng isang host dito. Na bumigay. Oo. Baka... Yari yung aking inheritance. Baka mayari yun. Pag nagsalita na yung mga yan, no? Yan yung smoking gun. No? So, hindi lang disbarment yun. Criminal case yun. Diba? Bubuksan na din. Oo, criminal case yun. Human trafficking, money laundering, no? etc. Malilink siya eh. Yung mga kaso ng mga pogo, damay siya. Kung siya ay kasama dun sa mga companies na yan, no? Madadamay siya ron. At the minimum, disbarment. Dahil nagsinungaling siya eh. No? Nagsinungaling siya sa lahat ng hearings. Paano na? Sino na magdedepensa kay Digong sa ICC? No? Sino na magdedepensa?
Tingin ko si Tatay Hari talaga yung target dyan. Yun Siya, talaga yun. siya. Doon talaga Siya papunta. target. Siya talaga Siya target. talaga Pero wait lang. Mark, ano yung insider information mo dun sa nangyaring live stream disaster? Ito po, hindi po ito ay laban ng Duterte at Marcos. Ito po ay laban ng puwersa ng kadiliman at kasamaan. Kasamaan. Oo. Oh. Pero Nandun pa siya sa rally sa alam Liwasang Bonifacio. Nakita mo? mo Ang si libreng Tatay tao Hari, lang. Malibot mga matigas sila. yan. Kasamaan. Kasamaan. Diba? lulusob sa Tatay Malacanang Hari ang kasi, isang daang tao, isang daang followers ng KOJC, naka-single file. No? si Tatay Hari Roque, Ano nangyari doon, ang tingin Hari? ko, Ay, Hari. maano na, kumbaga talagang laban kung laban, matigas kung matigas. Ibato nyo na lahat sa akin, naharapin ko yan. Pero tingin ko yung quad, nakuha nila yung ano. Kung gusto mong saktan si Tatay Hari, di ba? Saktan mo yung kanyang EA. Nakita mo kung paano Naiyak ka. si AR? Naiyak. Naiyak kagabi, di ba? Diba? Uy, Mark, Naiyak. parang may pagkahugot ka doon. Kapag Medyo galit Richard, ka. Oo. grabe, Ay, Pala eh. umabot na. Halos ganun, no? Seryoso? Uy, pasend sa akin. Oo, halos tapos halos Supra? nilaglag na niya. Si Supra? Halos nilaglag na niya. Si Isang Supra. tulak na lang. Oo. Parang Tulak kasi na ano lang. tinanong siya after niya umalis dun sa Pogo, saan siya tumira? So parang hindi diretso yung sagot niya. Sabi niya nakitira siya dun sa isang kaibigan. O tinanong, sinong kaibigan yon sa Angeles? Ganun, ayaw niya sabihin yung pangalan, ang tagal. Iko-contempt siya, iano siya, hanggang napilitan siya nung huli. Gumagano na siya nung huli. Oh. Kasi parang nadama yung kaibigan niya dahil ewan kung kaibigan niya yon o baka pag nalaman ni Harry Roque kung saan siya nakatira, baka magkalit. Pero yun, meron siyang binanggit na pangalan, iimbitahan sa Kongreso. Ito, sinong bibigay na mas mabilis? Si Cassie or si Supra? Baka sabay. Package deal na naman. Baka 3-1 sabay. na naman. Dahil Ibang klase. Big R, mga bata pa yan eh. They have their whole lives ahead of them. Putin mo lang yan. Gusto niyo bang ma-preso? Right, No? right. Might Gusto as niyo well, bang di ba? maging ex-convict? Di ba Sa akin ang napapagod si Cassie kinabukasan sa nyo? ano? Oo. Kayang Sa Mandaluyong Correctional. Oo. Doon siya natakot. Ako mahirap takutin dahil ko na ako eh. Last leg na to eh. Pwede na ako maging suicide bomber eh. No? Pero yung mga bata, pwede pa yan. Si Lord Lalagay mo sa Toranaga Mandaluyong talaga. Correctional, di ba? Oo. Kung alam ko lang, Ronald, shogun ang target mo eh. Tapos yayariin mo lahat ng mga to. Okay. Let's transition next mini episode. Pag-usapan natin. Sir Ronald, you were saying something about Bongo. And then, of course, we want to talk about yung investigations about Polong and what's Yes, yung happening with quad. the police. Yung Espiritu. Yes, pag-usapan natin yan sa susunod na episode. Maraming salamat. So, samantala, hintayin mo natin sinong bibigay ng mas maaga, si Cassie or si Supri. Salamat po. Thank you very much. All right. Welcome back, everyone, to your paboritong Tres Super Marios. Thank you again sa lahat ng mga sumusuporta sa atin. Nung isang araw, 2, Top 10, Project Pilipinas number 6, number 1 naman yung deep dive sa Best Political Podcast. Thank you also for your support. Top 10 podcasts na tayo sa Pilipinas Deep Dive. Thank you for your support. I'm sure hindi ito dahil kay Ronald Llamas dahil andun naman siya sa lahat ng ibang podcasts. Kasi kung siya yung common. Parang reklamo yun ah. Parang hindi naman siya sa amin lang, so wala, I cannot credit to him. I'm sure yung RRM natin, my future talaga. Ito lalo yung gumamit ako ng Shogun Edition. So Ronald Toranaga. Kamusta kayo, Sir Ronald Toranaga? Kamusta naman dyan? Ayun sa likod oh. Shogun. Attorney Gamboa, kamusta naman kayo, sir? Happy birthday. All good. Okay, Mark, parang underground ka ba ngayon? Dahil sa ko, Japanese restaurant. Aba, ayun, no? Parang Yakuza vibes tayo. Parang Shogun din. Naghanap lang ako ng private room dito. Ayun, private. Kapit ako ng wifi. Kaya private medyo maganda connection na. Hindi ako nag-delay ngayong yung episode. Baka magpakita si Kibuloy dyan, bigla may underground connection from Davao. Sir Ronald, ano bang alam mo dyan? Di ba sinend ko sa inyong dalawa nung weekend interview ko si General Torre, di ba?
na sabi niya undermanned daw sila, yung 2,000 troops daw nila, kulang pa kasi ilan libong hektarya ba yan? May sariling airport. Ano ba to? Meron ba Oh, siyang dahil underground meron na pang kwan Hamas eh. style Meron pang tunnel? resort Ano ba yan. nangyari? Meron pa yung resort sa bundok. Yung kanilang office sa tabi ng airport, ilan yun? 30 hectares yun. Iba pa yung bundok mismo. So, talagang hindi kakayanin, no? Kaya nga humingi na sila ng tulong sa army. May nag-reinforce sa kanila ng mga army ngayon, no? Pero, alam mo, kaya ayaw nilang bitawan yan dahil ang tingin nila solid yung kanilang intel report. Mukhang yung kanilang intel report galing mismo sa mga members ng KOJC na nag-leak na nandito sa tunnel, nandito sa bunker, no, etc. etc. Kaya nga may dala silang mga high-tech equipments eh. Yung mga mga Oh, para thermal sa gabi, no? instrument, tapos yung Para mga makita sa listening gabi. instrument. Sa heartbeat. Oo, tsaka meron sila ng mga iba-iba pang mga high-tech na mga hindi nabili sa Lazada. Yung mga seryoso talaga na mga Shopee. mga instrument, hindi nabili O sa yung kwan. Sir Ronald naman, yung mga gadgets natin sa Shopee. Pero Oo. Sir Ronald, do you think FBI could be involved here? I mean, the Americans have a stake, right? So do you think meron silang over the Well, horizon kung intelligence meron man, ISR? hindi yun aaminin. Kung meron man, hindi yun aaminin, no? Ang sasabihin nila, dati na kaming merong ganyan para sa mga earthquake, no? Yung mga listening devices sa rubble, no? Ah, at saka parang parang nakuha na nila eh. Parang na nalaman na nila na tawag dito. Ah, merong kwan. Sorry. Okay ka lang, Ronald? You want to take a break? I'll give Sorry it na. to Mark. May nahulog. Okay lang, sir. May nahulog. Tapos ang inaasahan nila anytime dahil may surrender feelers eh. May mga nagsabi sa akin na may surrender feelers. Ang sabi naman ng iba, ng mga kontak ko sa loob, bakit tatangkilikin yung surrender feelers? Malapit nang mahuli. No, ibig sabihin, ang tingin nila, parang nag-lockjaw na sila eh. Hindi na nila bibitawan ito. Kaya kahit inisyuhan sila ng TPO, Technical Protection Order, ay hindi sila umalis. At sa ngayon, pinaliwanag ng RTC judge na yung TPO na in-issue niya, hindi pinipigilan yung search. So pinapatanggal lang yung mga harang sa kalsada. Pinapapasok lang yung mga tao na nakatira sa loob. Pero hindi pinapatigil yung search. Siguro napagalitan ng DOJ yon. O yung yung RTC judge na yon na baka tinakot na yon, no? I mean, Mag-ayos ka, no? yeah, I mean, Kaya nakakaya kay... Ito yung latest post ng ABS-CBN eh. May video yung abogado ni Kibuloy ng KOJC. May banta umano sa buhay ni Kibuloy, kaya importanteng mapagbigyan ni PBBM ang hirit na written declaration na hindi siya basta ibibigay sa poder ng US. Ayon sa abogado. Malabo yung fear dahil niya. malabo yan, Mark, dahil wala pa namang extradition request. Ikalawa, kailangan niya munang harapin yung mga kaso niya rito. No? Kailangan muna niyang harapin. Kaya walang extradition request galing sa US. At alam ng abogado yon. No? Drama lang nila yun, di ba, Ronald? To portray him as a victim of alam US. nila walang extradition na mangyayari. Pag halimbawa sumuko siya, sa mga terms siya para sumuko. Kahit sumuko siya o humuli siya o mahuli siya, hindi siya i-extradite. Mahabang proseso pa yun eh. Yung extradition process na yon. At saka uunahin yung mga nakasampa sa korte dito. Uunahin pa yun eh. Iba pa yung arrest order sa kanya sa Senado. Uunahin pa yun eh. Kung hindi magmumukhang gago naman yung Senado, magmumukhang gago naman yung ating korte kung bigla siyang ipapadala sa Amerika. At lalo na, wala pa namang extradition request. Inuulit ko. Kaya yung drama Yeah, yan. but Ronald, ang sinasabi nila, extraordinary rendition ang gagawin sa kanya. Meaning, hindi na ito dadaan sa formalities. Parang ginawa nila sa mga terror suspects, di ba? Kukunin nila sa Poland, ilalagay kung sa Egypt, Pakistan. Richard, ang extraordinary rendition, halimbawa,
no? Pupunta ka, mag-i-stop over ka sa isang bansa, no? Doon ka kukunin. Yun yung tinatawag na extraordinary rendition. Doon ka sa pag-stop over mo, huhulihin ka. No? Tapos Third dadalhin ka sa country. ibang Oo. dadalhin ka sa ibang bansa, hindi sa Amerika. Sa isang bansa na walang rules sa torture, walang Yeah. rules sa Or etc. etc. Guantanamo. Or dadaling ka sa Guantanamo. Oo, Diba? Oo. yun yung tinatawag na extraordinary rendition. Hmm. Hindi ka i-rendition na nandito ka. No, yung Baka rendition meron ay silang on the way, no? On the way, halimbawa, maghahanap ka ng bansa na walang extradition. Pupunta ka sa Portugal. Hindi wala namang straight flight sa Portugal. Halimbawa, titigil ka sa isang bansa na may extradition, doon ka huhulihin. Yun yung tinatawag na extraordinary rendition. Kaya lahat ito parang kwanto eh. Nagke-create lang sila ng fog para gumulo. squid din, Nagke-create sila pusit. ng Pusit distraction. din lang. Squid lang. Baka naman, Oo. Ang Baka naman supra-ordinary rendition ang inisip nila yung may libreng ang trip. nagugulat ako sa buong sitwasyon na to. If pang-anim na araw na, 'di ba? Tagal nila doon. If this happened to any other Pilipino, kung ganito nila arestuhin yung mga ibang Pilipino, baka maraming magalit eh. No? Parang, uy, umaabuso kayo. Parang this shows lang na kung gaano kadaming Pinoy ang ayaw din kay Kibuloy. Yes. Ito Ronald, parang ito naman talaga Actually, 99.9%. pwede sila mag-mobilize ng libo-libo sa Davao eh. Pero wala eh. Ang Wala nandun eh. lang talaga ay yung mga tao ni Kibuloy in their hundreds. Hindi libo ah. Huwag mong kalimutan, Davao is the biggest city in the country. Pero hindi naman sila nakaka-mobilize ng ganun kalaki eh. 'Di ba? Wala kang mga VIP Sa na Davao nandun na eh. yan ha. Ayaw din nila kay Kibuloy siguro. Baka mayabang kasi. 'Di ba? Luxurious yung lifestyle, may mga bunker pa, may mga gano pa. Pero yung mga miyembro pinanlilimos, yung mga miyembro pinagbebenta ng OTAP, yung mga Yes. miyembro Pero pinagtatrabaho Mark, sa abroad, nalaman yun dahil kinukuha sa ng hearings malaki. ni Risa eh. Hindi Siyempre, alam ng tao yan before yung hearings ni Risa. Pati ako, hindi ko alam na ganun yung... yes. So, kudos to Risa's hearings na booking talaga itong mga to. Hindi, tsaka basically, Katoliko ang Davao eh. Sabihin mo ba naman na anak ka ng Diyos? 'Di ba? Hindi lang yung kulto, Sacrilegious. religion, 'di ba? Halos isang relihiyon na 'yan eh. Anak ka ng Diyos eh. Usually ang sekta ay bahagi ng isang relihiyon. Itong kanyang grupo ay hindi bahagi ng kahit anong relihiyon. Hindi naman 'yan Kristiyano eh, 'di ba? Ronald, sinasabi mo ba kulto to, Ronald? It's really a cult. It's really a cult, no? Sa classic definition ng cult. Ang sekta kasi ay isang sect ng isang established religion. No? Yun yung sect. Nagba-branch out ka. Ito kasi parallel na eh. Ito, anak ka ng Diyos eh. No? Anak ka ng Diyos. Iba yun. Ang isang No, nagtataka Mark. din ako na parang absent sa lahat ng mga pangyayaring ito ay si Mayor Baste. Di ba? Parang naglabas lang siya ng statement pero parang hindi mo siya nakita. Di ba? Delikado Parang kasi, alam mo, delikado pag nagpakita siya. No? Pwede siyang bakit? tanggalan ng NAPOLCOM Oo, ng legal kanyang implications. supervisory power over the police. No? Ah, Kung siya ay sumalang diyan sa isang hinahabol na pugante, no? May hinahabol na fugitive, tapos tutulungan niya, tatanggalin siya ng NAPOLCOM ng power over the local police. pwede pala yun. Kaya pala. Oo. Lalo ngayon, kaaway niya sila Torre. Lahat Kaya ng... maingat siya kahit sa Hmm. statement. Kahit sa statement, Kahit maingat sa siya. statement. Hmm. Kaya pala. So, Talagang, kaya pala. they're feeling Hindi it, ko di alam ba? yun. I mean, Hindi ko bakit wala siya tahimik. Marami Isang ng statement president. ang labas. Marami Mark, ng president na ganyan. pero Mark, before I go to Ronald, Mark, are you surprised by Sara and Digong releasing those statements of support for Kibuloy? Or tingin mo, ano lang yung hapyaw-hapyaw lang nila yan just to tick the box? I mean, sobrang risky for them to stand by Kibuloy at this moment na eh. Di ba? Parang sinking ship na ito eh. Parang konti lang, isang statement lang nga nilabas nila eh. Buti pa nga si Bato pumunta eh, di ba? So you're Si Bato, saying ano lang yan, hapyaw-hapyaw. Oo. So, Makitang hindi tao lang. alam din nila it's a lost cause eh. Hindi siya bebenta sa public. It would only damage their own brands. Meron silang mga sariling laban na kinakaharap. Ito statement namin para hindi naman masabi na iniwanan ka namin sa ere, sumusuporta pa rin kami sa iyo. Pero bahala ka na sa buhay mo diyan. Parang ganun yung nangyayari.
We Yeah. wish you the Pero best. wala, Mga ganon. ang kaibahan kasi Mark, si Digong ang administrator nung billions Yun na nga yung problema properties eh. ni Kibuloy. Billions yan, hindi yan hundreds of millions, that's billions. Halimbawa yung 30 hectare nila, tabi ng airport, billions yan. That's a prime lot. Tabi ka ng highway, tabi ka ng airport, no? Meron kang hangar, meron kang huge coliseum, 'di ba? Meron kang eskwelahan, meron kang TV radio program, no? Ang Mahal yan. tanong ko lang din, what will happen to the properties kapag naaresto si Kibuloy, kapag kinuha siya sa abroad, or anong mangyayari doon? Meron ba siyang mga anak, o si Duterte ba magte-take over? Paano bang Government ba mag-take over potentially? government pa Well, magte-take depende over? kung mapapatunayan na ill-gotten yung wealth na yan. Kung mapapatunayan na yan ay galing sa criminal enterprise, pwede yang kumpiskahin, no? Pero mahabang proseso pa 'yun eh. No, mahabang proseso pa 'yon. So parang mahabang kasuhan sa korte yan. Yes, yes. Pero yung as administrator, no, meron yang special power of attorney, no? Okay. Ibig sabihin, pwedeng galawin ni Digong 'yan. So No, ibig sabihin, habang mahaba yung kaso, nagkakasuhan sa korte, kung kukumpiskahin ng gobyerno, pwedeng si Digong ang magpatakbo. Yes, kung liquid 'yan, halimbawa cash, no? Pwede na sigurong ilabas unless frozen. Unless frozen yung account. In-extend hanggang Kasi hindi February naman siya frozen yung pag-freeze ng account. Oo, Diba? saka hindi naman siya frozen eh. Hanggang Feb na. Mark, Yung Mark, pag-freeze ng Mark. mga bank account. Mark, bakit parati kang concerned sa mga hereditary issues? Yung pati kay Ang laking lupa Super- nun. Paano pa pumunta si Taylor Swift? Magko-concert sa Kingdom. Oo, Diba? biggest indoor Sino- stadium. Oo. Oo, biglang napaisip din ako sa pera na yun. Mag-host tayo ng Olympics. O di dyan na, meron na tayong Pero baka World may Cup. connection din tayo dyan sa Davao. Ang chismis nga, isa sa mga bagmen yan eh, si Kibuloy. Yung pa nga ang chismis eh. By Patay. you know who. No? Yun yung isang chismis. Sabi mismo ni Duterte, pag si Kibuloy, may binili, laging dalawa yan. Pag bumili ng bahay, dalawa. Pag bumili ng kotse, dalawa. Dahil hati kami. Package deal. No? Hati kami. Kaya hindi ako magugulat na hati sila dyan sa mga properties, sa mga bank accounts na yan. Dahil mismo si Digong inamin niya eh. Yung si Kibuloy and si Digong, parehong advanced age eh. So are we seeing a foreseeable future? Biglang si Sarah na yung reyna ng kingdoms, kanya na yung buong Glory Mountain. Diba? May ganun sila tayo eh. naman si Kitty ah. Mas matanda si Sarah, diba? Mas Pero halimbawa, ang kaso sa Amerika, ang kaso rito ay hindi pa naman umaabot ng money laundering dito. Sa US, money laundering eh. So pwedeng i-freeze yan. I-freeze yung mga accounts, i-freeze yung pagbebenta ng lupa, lahat yan pwedeng ganun din. Kung money laundering yung kaso. Ibig sabihin, pwedeng nanggaling yan sa illicit criminal activity. So pwede yan kumpiskahin. Right, I think we'll keep it on that note kasi napaisip din ako sa pera na yan. Parang na-depress ako at wala yata tayong makuha dyan, Mark. At speaking of that, baka naman sa susunod na topic, meron tayong makuha dyan. Ito naman, Alice Goes Cassie. Speaking of makukuha, speaking of Mana. Exactly. Ang tagabagmana ng Pogo Queen. Sorry. Sorry. Sir Ronald, papunta na tayo sa X-Men conversation. Alright, ito na. Thank you so X-Men much. ba? Expert ako dyan. Yeah, next topic. Okay, ito na guys. Marami tayong napag-usapan ng mga crush ng bayan. Si Mark Gamboa, hindi na naman ang focus sa issue, focus sa talent. Girl next door. From Team Chloe to Team Cassie. May love team pa yung mga Pogo hearings. Ibang klase talaga. Wala talaga pag-asa ng bayan natin. Salamat, Attorney Mark Gamboa, for your very honest take on hereditary issues just in case sa Pogo. Thank you very much also, Shogun Edu Manzanas, Lord Toranaga. Ito, Sir Manzanas, Sir Toranaga, ano yung update ngayon dun sa sinasabi mong kay Bongo ba to at itong issue na ito? Well, si Espinido, isa yan sa mga poster boy nila Digong.
nung siya ay presidente. Ito yung pinagmamalaki nila na mga idol, no? Mga talagang anti sa tokhang. Yan yung mga kanon, yan yung mga superstar. Ngayon kumanta, no? Kumanta na inorderan daw siya ni Bato at saka ni Bongo na talagang Sa Quadcom ba ubusin. to? Sa Quadcom, Ha? yung Supracom? Quadcom ba ito? Oo, no? At tingin ko yan ay clearly a smoking gun, no? At hindi pa yon, tinawag niya yung Philippine National Police as the biggest crime organization. No, yun ang sinabi niya. Why It is would the he do biggest that? crime organization. Kaya nga kung babalikan mo nung early sa mga mga first few months ni BBM ay pina-courtesy resignation ni DILG Secretary Abalos lahat ng mga police officers. Kaya hindi ka magugulat, di ba? Hindi ka magugulat na dyan sa sinasabi ni Espinido na the biggest crime organization daw ay yung Philippine National Police. Nakita naman natin kung paano yung mismong chief si Albayalde ay nadamay sa drugs, nadamay sa mga ninja cops. Hindi yan middle level officer, hindi yan simpleng general. That is the chief PNP. Mm. Oh? Kaya maraming nagalit na mga pulis, pero yung mga tao, ang sinasabi, told you so, parang mga kwan yan, hindi na yan bago sa kanila. No? Marami mga pulis na uhuli for kidnap for ransom. Marami mga pulis na uhuli definitely sa EJK. Kumbaga itong sinabi ni Espinido ay hindi nakakagulat. Dahil sa report halimbawa ni Manny Mogato sa Reuters na nanalo ng Pulitzer, talaga namang mga pulis yung tumitira doon sa mga libo-libong biktima ng Tokhang at saka EJK. Huwag mong kalimutan na Big R, Mark, lumabas na September 2017 sa accomplishment report ng Malacanang, 20,000 na yung patay. Di ba? 16,000 EJK, 4,000 through police operation. That was first year pa lang ha. Unang taon pa lang yan. So, ibig sabihin, mismo gobyerno inaamin sa kanilang accomplishment report itong mga sinasabi ngayon ni Espinido. Ang kaibahan, si Espinido ay isa dun sa mga icons ng Tokhang. Si Espinido ay isa dun sa mga superstar together with Bantag noong panahon ni Digong. Yan yung pinagmamalaki So nila. bakit sila bumaliktad ngayon dahil wala na yung shadow fear ni Digong Partly may mga kasong isasampa sa kanila. na-induce nila? Naghahanap sila ng way out. Diba? Parang si Guban sa customs. Diba? So it could be iba't ibang mga kadahilanan. Pero yan ay mga ngayon, mga smoking gun. Actually, yung mga sinasabi naman nila, dati nang sinabi nila Cañas, di ba? Dati na yung sinabi ni Matubato. Pero ito ay isang bimedal police colonel, no, na pinagmamalaki ni Digong. Kaya ang hirap nilang ipagpag yan. Anong sagot ni Bato, Mark? Ito, Hindi ko naman pinapatay. Ang sabi sinabi ko ko bang ay patayin yung tao? Wala naman ako i-neutralize sinabi lang. yung tao. Pinapa-neutralize ko lang. Sa pang pusit. Diyos ko po naman, lahat naman tayo, alam natin kung ano ibig sabihin ng neutralize. Di ba? Sabi nga ni Ami Pamintuan kanina sa story Kailangan ko, na, ako matagal ako sa Kwan, sabi ni Ami, matagal ako sa police beat. Lahat ng dumaan sa police beat, no? Alam ko nung ibig sabihin ng neutralize. ano yan, kailangan na i-follicle test din yan si ano para malaman ko ano ba nangyayari dyan. Mark, ano ba online ba may traction itong issue ng Quadcom, itong mga kino-cover ng Quadcom? Kasi we're hearing a lot about yung Shimenot, itong Kasi, mga ganun. Parang feeling ko the Quadcom is not yet... Ito hindi masyado. Pero yung kay Sara, yung kila Cassie, kila AR, kila Harry Roque. Itong kay Espinido ang hindi eh. Pero habang sa mga susunod na araw, habang mas na-explain, habang mas nakikita yung gravity ng kanyang
Siguro nagka-fatigue na din yung tao na tungkol dito sa EJK yan, ano, pero mas ma-realize ng tao na kung gaano ka lala, kung gaano ka compromise yung ating kapulisan nung panahon ni Digong. Kung gaano naabuso at naging, sabi nga niya, parang criminal organization yung labas. But would this be enough Hindi to pa masyadong mag-grasp then nung tao eh. yun nga eh, Parang Sabay-sabay kasi, Mark, yun di nga ba? eh, Sabay-sabay oo. nangyari yan eh. sabay-sabay eh. Si Cassandra Ong, no? Yung Notary Public, no? Sabay-sabay. Kibuloy pa. Oo. Yun nga eh, Sabay-sabay eh. right. Sir Ronald, is Barbers really, I mean, like, what is your read of Barbers' handling of the Quadcom? You think they're really serious to take this to its logical conclusion? Oo, masisira sila kung titigil nila yan eh. Dahil ngayon pa lang nagsumusulpot yung tip of the iceberg eh. Yung body ng iceberg, nagsisimula pa lang lumabas eh. Diba? Yung ugnayan ng pogo, ugnayan ng drugs, ugnayan ng EJK, no? Na funded siya partly ng kita ng pogo, kita ng ganyan-ganyan. Yung sinasabi ni Las Cañas na yung mga pinapatay na drug lords sa Davao, pinapatay para palitan ng sariling drug lords, di ba? Tapos na-elevate ngayon on a national level. No? Kaya maraming maglalaglagan diyan, marami diyang mga tetestigo babaliktad. No? Sasabihin nila, "Oh, pala kami, whistleblower na kami o kaya witness na kami." 'Di ba? Ang madidiin diyan yung mga principal. At yan ay magandang dagdag sa ICC case. Yun nga eh, parang ito cumulative na ito, na snowball effect ang nakikita natin dito, no? Yes, no? Ikaw, Mark, what do you think is kulang sa communication? Obviously, the Malacanang is keeping away from this para naman andun yung separation of powers and all of that. But, you know, for anyone who's concerned about Duterte's and all the horrible things that happened in the past, I mean, in terms of communications, paano makuha yung puso ng tao? Paano makuha yung attention ng tao? At saka yung mga, I mean natin, may pagkakulto din yung support kay Digong to a certain degree, di ba? And not all, but a lot of people supporting him, may pagkakulto-kulto na rin. Is there a way to also create cracks in that narrative or some, you know, chink in the armor? Kita naman sa support kay Sara eh, then unti-unting bumababa na eh. Kumbaga maraming namumulat dun sa ano eh. Kumbaga ang ingay na nung mga ano eh, kay Kibuloy, tapos nung pagharap ni Sara, tapos itong sa mga pogo, itong sa, so talagang kumbaga wala nang kailangan gawin yung Malacanang eh, kasi sumasabog na eh. Kumbaga hindi mo na mapigilan eh. Lahat na, all firing on all cylinders na yung ano nangyayari ngayon. So of course, nandiyan yung mga diehards, wala ka na magagawa talaga dyan, ano pa rin yan. Pero yung mga nasa gitna, yun ang unti-unting nalalagas dito sa mga Duterte. Yung mga swing voters. Sa senatorial nila, pababa ng pababa sila Digong, sila Bato, kay Sara. So, will that be enough para tuluyang bumaba itong kala Sara? O yan ang makikita natin. Pero so far, sa dami ng nangyayari, posibleng hindi makita ng tao eh. And nandiyan nga, katulad dyan sila Senator Risa na na-explain ng maayos. Siguro itong kay Espenido, magandang ma-explain lang din ng maayos. Kasi ang banat ni Bato, ito si Espenido, ang nag-udyok nito, si Speaker Martin daw. No, ganun nakadiretsa yung banat ni Bato. Yeah, let's hope with all of this investigation, someone put it, Sebastian put it, break the spell, no? Kasi medyo may hindi lang si Kibuloy ang may pagkakulto na support. All right, I think that sets the tone for the final penultimate episode for our RMM this week, local politics, na mas marahas pa sa ating national politics. Kumbaga, nag-warm up pa lang tayo. Ayan na si Mark. Mark,